Welcome to Pocket Paradise. Pakinggan natin ang kwento mo. Tunghayan po natin ang kwento ng sender na si Desa. Bakit daw siya nakakakita ng anino? Dear Ate Paradise, itago mo na lang ako sa name na Desa, 20 years old. Isang kakaibang pangyayari ang isishare ko sa iyo. Pauwi na ako noon galing sa convenience store kung saan ako ay sales lady. Mga 6:30 galing sa shift ko. Papasok na ako sa gate ng looban ng aming bakuran nang may namataan akong anino. Tila lumitaw ito sa likod ng puno at muling nagtago roon. Ilang segundo lang iyon sa aking paningin, ngunit ako ay kinilabutan. Sinilip ko pa sa likod ng puno kung andun pa ang anino, ngunit wala naman. Ewan ko, pero pag uwi ko ay ayaw ko muna ito ikwento sa ate ko. Makalipas ang ilang araw ay namili kami ni ate ng ilan sa mga panghanda para sa darating na fiesta. Napatigil kami ni ate sa isang pulutong ng native na pulseras at anik-anik sa isang bilao. At natutuwang naningin kami. May maliit na kayumangging babae ang humawak sa palad ko at tumitig sa akin. Sinabi niya, "Merong nagbabantay sa'yo." Nagtatinginan kami ni ate at bumili na lang ng kalmin at nagpaalam na kami paalis. Ayoko seryosohin ang sinabi ng babae. Pag-uwi namin ay nalimutan pala bumili ng kasoy para sa buko salad. Nagpresenta ako lumabas at paggabi na nang makakita ako ng murang mabibilhan. Ilang dipa mula sa beranda ay tila may maitim na humarang sa harapan ko at naglaho naman. Parang anino. Finally ay nagkalakas loob na ako sabihin kay ate. Nakita ko tuloy sa mukha niya na siya ay natakot. Pagkalipas ng ilang sandali ay may tinignan siya sa sipi niya at sinabing ipapatawas daw niya ako. May inusal na di maintindihan si Mang Tunin at nagpatak ng kandila sa plangganita. May kung anong forma na nabuo sa nagdikit-dikit na patak ng kandila at hinangon niya yaon. Inutos ng matanda na magsindi ako ng asul na kandila tuwing 6:00 ng umaga at dasalin ang nasa maliit na papel na bigay niya sa akin. Sinabi rin niya na kung maulit raw ulit yon at mas malapit sa akin ay kailangan ko na raw lumayo ng lugar. Napatanga kami ni ate. Bakit kailangan lumayo? Ano ba yung nagparamdam? Ayon kay Mang Tunying, mga palaboy daw itong espiritu at negatibo raw ito. Magdasal raw ako parati at magsimba anuman daw relihiyon ko. Iwasa ko rin raw mag-isip ng negatibo at masama. Nagnilay tuloy ako. Niyaya kong magsimba at magtirik ng kandila si ate. Awa ng Diyos, hindi na naulit ang nakakatakot kong experience. Thank you Ate Paradise sa pagbabasa ng sulat ko. Desa.